So welcome back sa ating mga kabayan, mga taga Mindanao, Mindanaoans, Davaoenos, mga Surigao-non, Agusanon, mga taga Suksargen. Welcome back sa Davao City. Ang dami natin nakita mga buses ngayon dito, coming from different regions in the mga provincials, no. So meron tayong nakitang isang bus galing sa Tacloban City, ang isa naman ay galing sa Cotabato City. So ibig sabihin na marami tayong mga kababayan na doon nakatira sa mga lugar na yun na nabanggit, pero dito sila sa Davao City nagtatrabaho, dito sila naninirahan. O ito naman isa ay kulay pula, galing niyan sa malapit lang yan. So yan natin ang tokoy ko. So yan ay galing lang sa mga kapiin siguro, no. Saan ba galing yan or anong probinsya ang kanyang siniserve? Ordinary fare Davao Norbiljon Transit. Malita, sorry, no. So south side pa siya, southern Davao. So ito naman ang Mindanao Star. Yan maraming marami tayong mga basa bago pa natin turn on yung ating camera. Okay, that's Davao Metro Shuttle Bus. Saan galing yan? Tago mo lang siguro. Kasi may mga Metro Shuttle Bus na bumabiyahing Manila, Jensan, marami. So ito naman, Yeda Bus Line. So Jensan Digo sa kanyang ruta. So ingat mga sirs. Okay, so yung sakay niyan, maaaring bakasyonista, no, sa Davao City. So tapos na silang maglakwatsa sa Davao. Marami kasi, no, parang exchange lang kasi yan or palitan. Yung mga taga Davao City na nanggagaling talaga yung kailangan pinaka history, yung kailangan family history, or yung kailangan angkan talaga, no, nagsimula sila sa mga probinsya nila. For example, Jensan, galing sila sa Cotabato, tapos dito na sila nakapag-asawa sa Davao, dito na rin sila nakapag-trabaho, dito sila yumaman sa Davao City. So ngayon, every Pasko and New Year, so syempre naninirahan sila sa Davao City whole year round. So ang ginagawa nila kapag Pasko tsaka bagong taon, sinusulit nila yung pagkakataon na makabalik sa kanilang ancestral home kung saan sila pinanganak at lumaki. So sila yung mga nasa probinsya kapag Pasko and New Year, kaya sila yung pabalik naman ng Davao City sa mga ganitong panahon, ganitong oras. So ito, saan to papunta? Mindanao Star, saan yun? Anyway, so Zamboanga City ba yun? Okay. So yun, bali yung mga taga-ibang doon lumaki sa probinsya, doon nanirahan, doon lumaki, doon nag-aral lahat hanggang sa nakapag-asawa, at dito sila binitbit sa Davao City ng kapalaran. Dito yumaman, dito nag-progress, tapos ayun, bumalik sila sa kanilang mga lugar, probinsya every Pasko and New Year. At balik sila sa Davao City pag January 4, linggo, kasi kinabukasan trabaho na. So yung nakita naman natin kanina sa YBL ba yun, o papuntang Jensan and Digos, so maaaring sila naman yung mga mayayaman or yumaman, or ibig sabihin yung hindi na kailangan pumunta ng Davao City for greener pasture, kasi sa lugar pa lang nila sa Jensan and Digos City, asinsado na sila, no. So may pera na sila, kaya astig nila, dahil astig sila kumpara sa mga kapitbahay nila doon at kamag-anakan sa kanilang lugar, kasi dito sila nagsuspend talaga ng kailang Pasko and New Year. So maaaring galing sila sa Samal Island, mahal ang doon, dagat, no. Entrance fee pa lang, ibig sabihin terminal fee pa, tawag nito, yung environmental fee pa lang na tumataginting 50 pesos per head. Mahal na yun para sa mga taga Davao City na pupunta ng Samal, na ginagawa natin kasi lingguhan. Sa mga yearly lang pupunta ng Samal, okay lang yun, pero sa mga taga Davao na halos linggo-linggo, buwan-buwan nagsasamal, parang unfair, no. 50 pesos, hindi naman ganun kaganda yung yung kailang mga daanan, pantalan. Yung mga resort, yung maganda, syempre business nila yan pag hindi nila ipagagandahin, hindi sila magkakapera ng marami, di ba? Hindi sila magkakaroon ng mga return guest and customer.
So dito naman ang area, ito yung trapping point, no, ng mga pasahero. So 'di ba mostly sa mga terminal nakasanayan natin na ang dropping ay sa loob din ng terminal. So dito hindi. So yan, wala nang laman, doon ang babaan ng mga tao. So yan ngayon ang tingnan natin kung anong hitsura. Ano hitsura di? Yung ano, siyempre hitsurang ngarag ba? Hitsurang haggard ba? Pero siyempre expected na natin yan pag galing ka sa probinsya. Malinis na ilog, malinis na dagat, malinis na hangin, greeneries, mga palayan, kabundukan. So siyempre fresh talaga yung ano mo dyan kasi oxygen ano dyan eh. Napakataas ng oxygen level sa mga probinsya. So panigurado hindi yan sila ngarag, no. Mga ano yan sila, mga fresh, hindi sila haggard. Ganon. Yung mga galing syudad, yun yung haggard kasi ang tulog kulang. Dahil nga sa halos lahat ng buhay natin dito ay ginugugol natin sa traffic. Di ba? Maliban na lang nitong huling mga linggo sa Davao City kasi nga nagbukas yung Junction 2 na coastal road natin. Tsaka ang mga tao din naman ay natuto na nga last year na November pa lang, wala na, grabe yung traffic. Hanggang sa November 30, 31, nako, grabe yung siksikan talaga, halos hindi na magalaw. Marami ng mga nalilate sa mga parties and events nilang pupuntahan kasi nga sobrang traffic. So ito yung portion ng Ecoland Bus Terminal kung saan dito ibababa lahat ng mga pasahero coming from different regions and provinces. So diba, ang dami yan, ano yan, street lang yan, linyahan. Bachelor Tours, Mindanao Star, Rural Tours, YBL, YCF, Metro Shuttle. Ang Metro Shuttle bus, dito rin, babaan din siyempre. Wala nga, lahat nga ng ano bus, babaan. Yan nga lang, ang Metro Shuttle bus ay hindi sila dito sa loob ng Ecoland Terminal nagpaparada. Ibig sabihin, paano ba? Kasi may mga bus kasi tayo, yung mga yellow bus for example, mga Bachelor Tours, yun yung mga nakikita natin na makikita dito sa loob ng terminal. Yung Metro Shuttle bus doon sa may unahan, sa may harap ng Verdon Park. Tapos ito naman mga Mindanao Star ay doon naman sila sa tawag na ito. Doon naman yan ng mga yan sa MAA. Meron silang ano doon, parang hub. So dito ang babaan. So pagkababa ng mga pasahero, ayan, may mga dalang mga bag, ayan, iba mga malalaking malita talaga, no. Hila-hila na may gulong. Tapos may mga habal-habal para sa mga, marami pa rin sumasakay ng habal-habal kahit pa delikado, kahit walang mga lisensya na kukuha ng pasahero, pero marami pa rin mga sumasakay, no, kasi nga di ko alam, baka takot sila sa taxi. Iparas lang naman 100 ang habal-habal, taxi ganun din 100, lagpas lang 120, malapit lang naman, maraming sakay. So okay na tayo dito. Yun lang ang ano, gusto ko lang ipadala na mensahe sa inyo, no, gamit ang ating camera, at pinakita ko sa inyo ang ganap dito. So oras pala alas 6, no, ng gabi, January 4, 2026, Ecoland Bus Terminal. So balik na ang mga tao, welcome back to work na bukas, no. Tapos ang saya at ligaya, so balik sa natural.